Magandang umaga, magandang hali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Sa mga baguhan pa dyan, kunting favor naman, pa-like and subscribe. Maraming salamat po. Ang tanong, mananalo ba ang ating VP Sara? Atin lahat. Sasabihin na, kasi ang VP Sara ba ay mananalo or tatakbo? Makinig na mabuti. Ang puso niya nagsasabi na huwag tumakbo. Ayan po kahit hindi ko siya nakausap, hindi ko siya na-encounter in person, pero ito po. Ang puso po niya ay nagsasabi na huwag tumakbo. Kasi kinukonsider po niya ang nararamdaman ng buong Pilipinas. Nalilito kasi ang Pilipinas. Yan. Subalit, makinig na mabuti. Nakikita niyo po ito. Ang hustisya ng mga tao at ng bayan, kaya ganyan po, bayan yan. Nakita niyo yan, ito ay palasyo. Ay tinatawag ang kanyang espiritu. Bakit sinabi ko po na espiritu? Naisip niyo po ba na noong pa sinasabi ko na mayroong divine intervention? That the prophecy na po ito sinasabi ko na nakikita ng tarot. Duterte is a clan coming from above. Yun po ang nakikita. Ano yung coming from above? Ibig sabihin po, ang linya ng Duterte, especially nung ama, na ipinapasa ang kanyang enerhiya sa mga anak, sila po ay nasa isang revelation ng clan. Ito po universe na nagsasabi. That they are, kahit ano pa ang sitwasyon, ano pa ang pamamaraan, sila po ay nakatakda. Nakatakda sila na mamuno ng kahit anong sitwasyon sa politika. At they are entitled. Meron silang divine mission na kahit ayawin ng tao, maniwala po kayo't sa hindi, o maraming umaayaw, sila po'y nakatakda na magsilbi sa mamamayang Pilipino. Vice President Sara Duterte. Nakikita niyo po ito? Isang lalaki ang mahigpit na talaga namang pinag-iisipan niya. Ayan po, nakita niyo to, lalaki, nakataob. Ibig sabihin kaya po siya nakataob, nag-iisip pa siya ng maraming nakita niyo po itong cups, ito po ay maaaring signifies of kaso. Bakit sinabi kong signifies of kaso? Kasi po, di ba, pag nagfa-file ng mga kaso, magastos. Pag nagfa-file ng kaso, kinakailangan para siyang ginto. So, para sa kanya, yung isa-sign niya o ibabato niya para kay Ma'am Sara Duterte ay matinding mga ginto daw or matitindi. Conversion nito sa salitang ibinabato niya ay matitindi na, as in masisira ang pangalan ng ating Vice President doon sa binabalak niyang ibabato. Unfortunately, nakabaliktad po siya. So, ito po ay malalampasan ng ating Vice President. Haharapin niya ito, and unfortunately, kung sino ka man na lalaki ka, kasi lalaki siya
na nag-iisip talaga kung anong dapat gagawin. At may isang nag-feed sa kanya. May isang, nakita nyo po, may isang kamay. Yan, may nag-feed po sa kanya para batuhin ng napakaraming mabibigat na kaso si BP Sara ngayong taong 2026-27 hanggang sa kandidatura. Pakaisipin niyo pong mabuti dahil ayon po rito nakabaliktad. Kung ano pong ibabato ninyo, again and again, ito po'y tarot lang. Ako po'y taga-interpret lang. Kung ano pong ibabato ninyo sa kanya, dahil siya naman ang in-scrabble name ko rito, ito po ay dapat yung pakaisipin dahil hindi magtatagumpay ang pagsira ninyo ng kanyang pangalan. Kung sino ka man na lalaki na nag-iisip, paulit-ulit kong sinasabi, akala ninyo sa tatlong maaatikabong akusasyon ay mapapasuko nyo ang isang Inday Sara. Sorry po, mababaliktad ang sitwasyon sa huling laban. Mananatili pong matatag ang ating Inday Sara. Ang problema lang po talaga ang emosyon niya tungkol sa kanyang father. Yun lang. Pagdating sa kaso, haharapin niya pagdating sa lahat. Pero yung puso ay baliktad. Yung puso at isip niya ay talagang natutorture sa pag-iisip sa kalagayan ng kanyang ama. Kaya lang po, ang inang bayan, ang dami talagang sumusubok sa katapangan at sa katatagan ng ating Inday Sara. Mag-ingat. Ingatan niyo pong mabuti at huwag kayong lalayo at aalis ng walang kasama. Meron po ditong isang babae na hindi ko po maintindihan tong babaeng ito. May isang kausap na kilalang lalaki na nasa gobyerno rin po, gobyerno, na may masamang parang meron silang binubuo. May binubuo sila na isang, hindi ko po kilala tong babaeng to pero itong babaeng ito ay matindi ang galit. Hindi lang sa kanya kundi sa ama. At isang lalaki na nakaupo sa trono. Hindi ko kilala kung sino to. Marami naman trono, politiko, politika. Pero ito'y may sinasabi sa politics. Ang may binubuo na isang obra maestra. Pag sinabing obra maestra, pinag-aralan, ito ay kumbaga sa ay talagang sinasala. Ayan po, paano ko nalaman? Ayan po, may dala silang sinasala ng mga taong ito. Yan. Upang, siya'y papanagutin sa isang sitwasyon. Paano nalaman na sitwasyon? Ayan po. More on pera to Pera ang ibubukol sa kanya. Pera. At ito namang isang ito is travel. Ayan, 3 cards. Tingnan natin yung nanginibabaw na enerhiya kay President BP Sara Duterte, ha? Ayan. Nako. Ayan, medyo nakakaramdaman ako ng kilabot, no? So, mahigpit ng pakikipaglaban. Mahigpit. Nasa competition pa rin si BP Sara. Hinahabol at hinahabol pa rin siya. At nilalabanan pa rin niya. At hinaharap pa rin niya ang anumang mga kalaban o pagsubok sa kanyang competition ngayon, sa kanyang sitwasyon. Ngunit mag-ingat ka, BP Sara, dahil nasa competition ka ngayon. So sagupaan kayo at marami kayong mga pagdadaan ng mga strategy kung paano makipag-compete
or competition, no? Ikaw po ay nasa matinding competition ngayon, or tinatawag na mga kakompetensya mo ay patuloy kang hindi tinitigilan at palagi silang nasa sa impeachment na nakadahilanan para ikaw ay mawala o hindi na makatakbo sa iyong mga pagsiservisyo sa mga mayang Pilipino at sa kahit anong klase ng status or estados ng iyong posisyon sa politiko o sa gobyerno. No? Mahigpit mong hinahawakan at hinahawakan ni BP Sara ang kanyang mga laban. Ngunit, mapagtatagumpayan niya at masusungkit niya, magiging mas more and much title holder si BP Sara Duterte. Siya talaga ang magiging President BP Sara Duterte. Pero mag-ingat pa rin dahil sobrang bilis ng iyong career, sobrang bilis ng iyong karera. President BP Sara, ikaw ay bawal ma-distract, kaya dire-diretso lang ang iyong career hanggang makarating ka sa finish line at nalalapit na maabot mo ang iyong tagumpay na walang hanggan. Kung kinakailangan, suportahan natin ang ating BP Sara Duterte upang manatili at manalo siya sa kanyang career at posisyon at malaki ang pagbabago ng bansang Pilipinas kapag siya ang naupo.